So, welcome back to my vlog, guys. So, umaga ngayon dito 7 AM ng morning, no, dito sa Toronto, Canada. Tayo sa Steeles Avenue West. Yan. So maraming mga factory rito sa Steeles Avenue West. So rush hour, papasok yung mga tao. Yung iba pauwi ng trabaho panggabi. So ma-share ko lang pala sa inyo, may nadaanan kami na na homeless na matanda, naka wheelchair, nadurog yung puso ko naawa ko, hindi ko matulungan kasi natid ko yung boss ko, tsaka hindi ko rin matulungan, wala rin ako, gipit din ako, hindi ko rin ma-videoan dahil kawawa na magbibideo ko, pero napicturan ko, gagawin kong thumbnail para sabihin nyo gumagawa ng kwento. Naulan pa naman madilim sa Martes ngayon dito sa Toronto, naulan, naambon, pero nakalagay sa ulan ng malakas ngayon madilim ito traffic exit ng highway 400, Weston Road to Steeles Avenue West. Yan nulit ko na naman. So marami tayong kasabay na malaking truck dito, galing factory. Maraming rito, mga trabaho sa area na to, maraming mga Pilipino na nagtatrabaho rin dito, iba-ibang lahi. Tapos may Tim Hortons dito, dalawa, tsaka Starbucks yan. Tambay dyan yung mga empleyado pag break time. So, yung mabalik tayo sa matandang nakita ko na homeless na naka-wheelchair, nasa Petro, Canada Hindi ko mabalikan dahil busy rin ako. Sabi ko, sino magtutulak dito sa matandang to, umuulan na. Ayan, naambon na, papalakas na. Nakakaawa yung matanda na yun. So ganyan dito sa Toronto, Canada. Ewan ko lang saang parte pa ng ibang province ng Canada, pag matanda ka na tapos homeless ka, ganyan, wala. So sa mga shelter naman, yung iba umaalis ng shelter dahil alam naman ng iba yan, ayaw sa shelter isa lang masasabi ko dyan, ayaw sa shelter kasi sabi nung iba siksikan na, crowded, ganyan. Tsaka may rules sa shelter. Kaya maalis ng shelter. So sa government housing naman, mag-a-apply ka. At tulad namin, nag-apply kami, low income family. Hindi pa kami na-approvean, tagal na yun, naka-line up. Ewan ko ba, ayoko naman i-criticize dahil wala rin tayo magagawa kahit mag-criticize pa tayo diba? Marami nung nauna na nag-apply daw, gano'n, sinusulatan kami, hindi pa approve sa government housing. So yan kita nyo, naulan na, hindi ko lang inaano yung wiper ko para makita nyo na ulan, tapos nandun yung matanda nasa wheelchair, may mga sabit yung bag yung wheelchair, siguro yung disable na stroke, sobrang nakakaawa.
So yun ang iniisip ko dahil may edad na rin ako at may sakit din ako nararamdaman, hindi rin tayo makatulong doon. Disabled din ako namamaga rin yung kanang pa ko dahil sa diabetic, no? Tayo makatulong, limitado lang din ang kilos ko. Ayan, ang dilim ngayon dito sa Toronto, Ontario, Canada. Minsan babaksak yan yung mga bilog na na yellow, hail, no? Nangyari sa akin yan minsan na baba ng eroplano na yun, no? Pababa na, oh. Naanan natin tong bus. Nakakadurog ng puso, no? Pag may nakikita akong gano'ng matatanda na homeless talaga naman iba talaga pag nasa sarili kang bansa mo sa Pilipinas, no? May mag-aalaga sa'yo na umidlat, uhulan ngayon ng malakas yan, winiper ko na. So malakas na ulan to. So yung mga homeless ngayon naglabasan dahil summer maraming homeless ngayon. Tsaka pag summer doon lang maganda lumipat ng tirahan, mag-move out ng mga apartment, no? Pag winter mahirap kasi nag-movers din ako rito lipat bahay, movers. Part-time ko yung pag nung araw, year 2010 yata, or from 2007 to 2010 yan. So nag-movers ako 3 years. So mahirap pag walang elevator yung apartment, katulad dyan sa Bathurst. Maraming Pilipino dyan Bathurst and Wilson. Basta Bathurst hanggang downtown, maraming Pilipino dyan. Mga apartment dyan, no? Nag-movers ako nung araw, ang bigat. So ito, bali-bali na yung buto ko. Naulan na, Maganda yung naulan. Kahapon sobrang init kaya nagkakasakit ang mga tao rito. So mabalik tayo sa mga homeless, no? So marami akong nakikitang homeless, pinipicturean ko, may video ko, hindi ko ina-upload kasi baka sabihin, di ba, ginagawa mong content imbis na tulungan mo. Hindi ako ganon hindi ko kino-content yung mga ganon. Pinipicture ko lang, video ko lang, pero hindi ko pinopost, no? Para magkaroon na maraming views. So grabe. So ganyan dito sa Toronto, Ontario, Canada. Ewan ko lang kung saan pang ibang part dito. Kasi sa tagal ko rito sa Toronto, napuntahan ko lang Niagara Falls, no? Dalas ako dyan sa casino. Nung araw yan So huling punta ko dyan, nagbabas na lang ako kasi mahal nga yung parking tsaka gasolina. Tsaka sumasakay ako ng mga bus, yung mga tour bus. Magbabayad ka lang ngayon mahal na dati $5, gano'n. Yung naka-promo, hindi ko na alam kung magkano ngayon, check nyo na lang. Kasi nung araw, bagong dating ako rito, una kong punta ko sa Niagara Falls, nakabus, tour bus, yung Chinese. Kasi yung mga in-check, may hilig magsugal yan sa casino. Bayad namin noon, naka-promo, parang $5 lang, gano'n. Back and forth na yun. Drop ka sa casino, mamasyal ka na ron. So yun ang na-experience ko rito. Ang napuntahan ko lang Niagara Falls yan.
Tsaka yung mga ibang hindi ko napuntahan yan, Ottawa, Montreal, Quebec. So hanggang Niagara Falls lang talaga. So sa magti 30 years na ako rito. Hindi ko trip mag-camping, hindi ko trip nag-fishing ako isang beses, sinama ako nung uncle namin, no? May Uncle Sam, pati yung biyanang ko sa Port Hope, no? Malapit lang dito. So hindi ko trip yung mga ganong bagay. Kasi yung hobby ko iba sabong, no? Yun ang hobby ko, magsabong sa Pilipinas. So nung araw may sabong dito, ewan ko lang ngayon, pero nahuli yun mga Pilipino, no? Nagsasabong dito sa mga farm dito sa Ontario. Yung mga manok galing sa Amerika yon, yung iba itlog dinadala rito, naglo-long drive sila, bibili ng itlog doon, incubator gamit dito, palalakihin sa farm, no? Lalo na dyan sa Mississauga, maraming mga Pilipino dyan, may mga Pilipinong sabongero rito, gumagawa ng paraan makapagsabong lang, no? Illegal yon, bawal yon. Nahuli na yung iba nung araw, na dyaryo pa. Year 2000 yon. Nung bagong dating ako rito sa Toronto, yun ang hanap ko, sabong. So yung isang kasama ko sa trabaho, galing ng ng Saudi, Emer Milado, taga Pampanga ang pangalan. Nakasama ko sa automotive industry factory, Magna. Pag sinabing Magna, hindi magnanakaw, Magna, mga automotive industry yon, mga pagawaan ng auto parts ng sasakyan. Ang may-ari si Frank Stronach, no? So maraming factory yon, hanggang Aurora, Newmarket, no? Meron pa Banrab, metal stamping, no? So mabibigat yung naging trabaho ko. So yun, tinuruan ako nung kasama ko sa trabaho, nabanggit ko na yung pangalan, Emer Milado, di ba? Na magsugal, tumaya ng loto, daily kino, tapos yung sports, hockey, no? So nung araw, tsaka baseball, Blue Jays, Maple Leaf, yan. Proline ang tawag, no? Proline. So nabanggit ko na, pero huwag kayong magsugal. Ang dami ko ng talo hanggang ngayon. So kinukwento ko lang yung na-experience ko rito sa Toronto, no? Proline. So dati walang basketball, ngayon may basketball na Walang NBA nung araw. Ano lang, hockey, baseball, soccer. So nagkaroon ng basketball, no? Dinagdag yan NCAA, college basketball. Dumami ngayon yung tataya mo, no? Meron pang power back, meron pang poker, no? Dinagdag ng OLG, no? Yung nagpapataya, yung loto rito. Marami ka ng tataya ngayon. Tapos yung pick 3, pick 4, may pick 2 pa, no? Kaya ang advice ko sa inyo, huwag kayong magsugal. Kaya may mga homeless dito nagsusugal, nagbibisyo, no? Nag-a-advise ako huwag kayong magsugal, pero ako tumataya. So libangan ko yun, nag-aaway kami ng asawa ko pag taya ako ng taya. So imbis na pambayad ng pambiling pagkain, tataya ko pa, diba? Tapos meron kaming life insurance, papasok yon, tatalbog yung cheque dahil sinugal ko. So ganun yung buhay ko. Pati NFL football sa Amerika, meron yan nung araw. Hanggang ngayon, dumami yung tatayang sports betting, no? Kaya ang hirap. Ito baka lumiligo sa kabila, nakalimutan ko na sumushortcut ako, doon ako sa kabila.
So dati may Max dito eh, nagsarado na. Dapperin and Steels. Dapperin Steels na to. Ngayon pinalitan na. Apo na, Apo. Filipino restaurant. So nagminor ako kasi lumalabas yung truck. Dapperin Steels na to. Ito ko, nakakalan tayo sa Dapperin. Kasi pag nag-drive ako, pinag-aaralan ko yung maraming construction ngayon. No, hindi ako dumadaan doon, mata-traffic tayo. So yan, nung araw wala yung YRT, yung bus na yan. May TTC lang lahat, double fare, no? Tapos go bus, biglang dumami yung ano ngayon, transportasyon, no? Biglang dami ng tao rito sa Toronto, Ontario, hanggang Newmarket, Aurora, Hamilton, Etobicoke, Mississauga. Dumaming tao nung araw, ngayon panahon na to. Dagsa. International student, temporary foreign worker, ano pa, hindi ko na babanggitin yung mga iba pa na ano, dinala ng gobyerno galing sa mga biktima ng ano, ng gera. Tinulungan ng government ng Canada yon kasi kawawa naman. Dumaming taong dito sa Toronto. So yun nga, no, naawa ko rin sa mabalik tayo sa matandang homeless na yun. Kawawa naman. Kaya yung iba nagre-retire may sa Pilipinas. So pag pipiliin ko pa rin talaga yung Pilipinas eh. Nung umuwi ako eh, parang ayoko na nga bumalik eh. Kaso may anak akong maliit eh. May bunso pa ako, high school. So nung iniwan ko yun, nakagagraduate lang yata ng elementary. Nung nagbakasyon ako, tas ngayon high school na, maliit pa, hindi ko maiiwan. Kaya yung mga matatanda rito, no, umuwi na ng Pilipinas. Doon nagpo-for good. Katulad nung kapitbahay kong taga Mississauga, kapitbahay ko sa Pilipinas eh. Dito sa Toronto, ilang kapitbahay ko dito sa Pilipinas, siguro 3. Pero yung mga magulang ng kapitbahay ko taga Mississauga, umuwi ng Pilipinas yon. Nag-for good na ron yung mga magulang niya. So nakarating dito yon, una muna yung ate, dinala sila rito, sunod-sunod yon. Pagkakuha nung ate nila sa nanay tatay niya, tapos kinuha yung mga kapatid kasi hindi pa overage yung mga kapatid. Pagkakuha nung ate na nauna rito sa Toronto, diyan sa Mississauga nakatira, umuwi yung ate sa Pilipinas, nag-for good doon, di na bumalik, nag-asawa na, napangasawa, kapitbahay din namin. Doon na, pero 1980s yun. Pero 1990s, nakarating na rito. So, nauna lang sila ng ilang tao, tapos sumunod din ako rito. So, kapitbahay namin yun, taga Mississauga. Tapos, mga 3 years ago, nagbakasyon yung mga magulang, nag-for good na rin doon sa Philippines. Pensionado na, inuwi rin. Meron pa nga yung kapitbahay namin sa apartment, nilansam yung pensyon, umuwi na sa Ilocos, pwede pala yon. So yun ang alam ko. So tapusin ko na rito yung vlog ko, share ko lang yung nararamdaman ko ngayong araw na to.
Yung homeless na matanda, kawawa naman. Sana may tumulong doon. So, thank you for watching my vlog. Focus muna ako sa driving. Naulan, no? Along that ring to, pauwi na, traffic eh. Rush hour eh. Wala tayong magawa pag traffic. Kahit anong bilis ko, maraming red camera, police, mahirap mahuli. So, thank you for watching my vlog, guys. Like kung gusto nyo, subscribe. Bye!